Madalas mang underdog, pagdating ng pagkakataon ay ginulat nila ang mundo. Sino ang mag-aakala na mula sa hirap at kakulangan sa suporta ay may mga Pilipinong umangat at kinilala sa buong mundo? Ang kanilang kakaibang talento, sakripisyo at determinasyon ang naging inspirasyon ng bawat Pilipino at patunay na ang galing ng Pinoy ay walang kinikilalang limitasyon. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 10 Pinoy athletes na ginulat ang buong mundo. Number 10. Alex Ayala. Si Alex Ayala sa edad na 19 at bilang world number 140 ay umabot sa semifinals ng WTA 1000 Miami Open bilang wildcard matapos talunin ang world number 25, number 5 at number 2. Mayroon siyang 2 Grand Slam titles sa doubles sa Australian Open Juniors noong 2020 at French Open Juniors noong 2021. Noong 2022, naging kampiyon si Alex sa US Open Girls Singles, ang una para sa isang Pilipina. Nag-uwi rin siya ng 2 bronze medals sa 2022 Asian Games sa women's singles at mixed doubles ng larong tennis. Ang total career earnings niya bilang professional tennis player sa WTA ay humigit kumulang 47 million pesos. Sa ngayon, 19 years old pa lamang siya at marami pang aabangan mula sa kanya. Number 9. Lydia De Vega. Noong 1982, nanalo si Lydia De Vega ng gold medal sa 100-meter dash sa Asian Games na ginanap sa New Delhi, India. Naulit ito sa Southeast Asian Games kung saan nag-uwi siya ng 8 gold medals mula 1981 hanggang 1993. Tinawag siyang Asia's fastest woman noong dekada 80 dahil sa sunod-sunod niyang panalo sa sprint events sa Asia. Nagsimula siyang makilala bilang atleta habang teenager pa lang at naging kinatawan ng Pilipinas sa 1984 at 1988 Olympic Games. Isa siya sa mga naunang babaeng atleta na nagbigay ng pangalan sa Pilipinas sa international sports scene. Number 8. Yuka Saso. Noong 2021, gumawa ng kasaysayan si Yuka Saso bilang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng US Women's Open, isa sa mga pinakaprestihiyosong golf tournaments sa buong mundo. Bago nito, nagwagi rin siya ng double gold medals bilang kinatawan ng Pilipinas sa 2018 Asian Games sa individual at team event ng women's golf. Naging bahagi siya ng Philippine team sa ilang international tournaments bago siya nagdesisyong mag-represent ng Japan noong 2021 bilang isang dual citizen. Number 7. Gabriel Flash Elorde. Noong 1960, naging world champion si Gabriel Flash Elorde sa junior lightweight division at hawak niya ang titulong ito sa loob ng 7 years, ang pinakamatagal sa kasaysayan ng division na iyon. Siya rin ang unang Pilipinong boksingero na naging global icon bago pa man sumikat ang TV at social media. Nakipaglaban siya sa mga matitinding kalaban gaya nina Ismael Laguna at Carlos Ortiz at umabot sa 118 professional fights sa buong career niya. Pinasok din niya ang advertising at film industry at naging isa sa mga pinakasikat na sports figures noong dekada 60 at 70. Number 6. EJ Obiena. Noong 2023, gumawa ng kasaysayan si EJ Obiena nang maging kauna-unahang Pilipino na tumalon ng 6 meters at nagtala ng bagong Asian record sa pole vault. Siya rin ang unang Pilipino na nanalo ng silver medal sa World Athletics Championships na ginanap sa Budapest, Hungary noong 2023. Bago ito, nagwagi siya ng gintong medalya sa 2022 Asian Games sa Hangzhou, China at 2 beses naging kampiyon sa Asian Athletics Championships noong 2019 at 2023. Sa Southeast Asian Games, 3 sunod na beses siyang nag-uwi ng gintong medalya noong 2019, 2021 at 2023. Nanalo rin siya ng ginto sa Universiade noong 2019 sa Naples, Italy.
Bukod sa kanyang mga tagumpay, siya ang unang Pilipinong atleta na nakatanggap ng scholarship mula sa International Association of Athletics Federations. Lumaban din siya sa 2020 Tokyo Olympics at 2024 Paris Olympics, dala ang bandera ng Pilipinas sa International Athletics stage. Number 5. Paeng Nepomuceno. Noong 1976, sa edad na 19, naging pinakabatang World Bowling Champion si Paeng Nepomuceno nang manalo sa Bowling World Cup sa Tehran, Iran. Nanalo siya ng 4 World Cup titles noong 1976, 1980, 1992 at 1996 at 9 gold medals sa Southeast Asian Games. Kinilala siya ng Guinness World Records bilang may pinakamaraming 10-pin bowling titles sa kasaysayan na may kabuuang 133 international titles. Si Paeng ang unang male bowling athlete na pinarangalan bilang kasapi ng World Bowling Hall of Fame noong 1993. Siya lang din ang nag-iisang bowling athlete na ginawaran ng prestihiyosong IOC o International Olympic Committee President's Trophy. 3 pangulo ng Pilipinas ang nagbigay sa kanya ng Presidential Awards, sina Ferdinand Marcos Sr., Fidel V. Ramos at Gloria Macapagal Arroyo. At noong 1999, formal siyang kinilala ng Senado at Kongreso bilang greatest Philippine athlete of all time. Number 4. Heidelin Diaz. Si Heidelin Diaz ang kauna-unahang Pilipino na nakapag-uwi ng gold medal sa Olympics matapos niyang dominahin ang women's 55 kilograms weightlifting event sa Tokyo 2020. Bago ang kanyang historic win, lumaban na siya sa 3 magkasunod na Olympics, Beijing 2008, London 2012 at Rio 2016, kung saan siya rin ang unang babaeng Pilipina na nag-uwi ng silver medal para sa bansa. Hindi lang yan, noong 2018, naging gold medalist siya sa Asian Games at may 4 gold medals din siya mula sa Southeast Asian Games. Noong 2022, muling nagpakitang gilas si Heidelin sa World Weightlifting Championships kung saan siya ay nag-uwi ng bronze medal. Bilang Olympic champion, tumanggap siya ng mahigit 60 million pesos worth of cash incentives, pati house and lot, sasakyan, at iba't ibang business endorsements mula sa private sector. Noong January 2025, isinama siya sa Philippine Sports Hall of Fame bilang pagkilala sa kanyang natatanging ambag sa kasaysayan ng sports sa Pilipinas. Number 3. Efren Bata Reyes. Si Efren Bata Reyes ay kinikilala bilang GOAT o Greatest of All Time sa larangan ng billiards, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nanalo siya ng mahigit 100 international titles, kabilang ang pagiging World 9-Ball Champion noong 1999 at World 8-Ball Champion noong 2004. Siya lang ang may ganitong natatanging record. Noong 2006, nanalo siya ng $500,000 sa IPT World Open, ang pinakamalaking premyo sa kasaysayan ng billiards. Siya ang kauna-unahang Asyano na pinarangalan ng Billiard Congress of America Hall of Fame noong 2003. Ginawaran din siya ng Philippine Legion of Honor noong 1999 at ng Order of Lacandula Champion for Life Award noong 2006. Binigyan parangal siya ng Time Magazine bilang isa sa 60 Asian Heroes at isinama sa Philippine Sports Hall of Fame bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa sports. Hanggang ngayon, kilala pa rin siya bilang The Magician at kinikilala bilang hari ng billiards saan mang sulok ng mundo. Number 2. Carlos Yulo. Noong 2019, naging kauna-unahang Pilipino si Carlos Yulo na nanalo ng gold medal sa World Artistic Gymnastics Championship sa floor exercise event na ginanap sa Stuttgart, Germany. Noong 2021, muli siyang nagpakitang gilas sa parehong kompetisyon kung saan nag-uwi siya ng gold medal sa vault at silver medal sa parallel bars. Sa 2023 Asian Championship sa Singapore, humakot siya ng 4 na gold medals
sa all-around, floor exercise, vault at parallel bars at isang bronze medal sa horizontal bar. Pagdating ng 2024 Paris Olympics, gumawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng 2 gold medals sa isang Olympics matapos magwagi sa floor exercise at vault. Umabot sa 100 million pesos ang kabuuang halaga ng cash incentives at iba pang parangal na natanggap niya mula sa gobyerno at private sector. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa international stage, si Carlos ay nag-uwi rin ng 9 gold medals mula sa Southeast Asian Games noong 2019, 2021 at 2023. Number 1. Manny Pacquiao. Mula sa kahirapan at gutom, si Manny Pacquiao ay umangat bilang isa sa mga kinikilalang GOAT, greatest of all time, sa mundo ng boxing hanggang sa pagiging senador ng Pilipinas. Siya ang pinakamatagumpay na boksingero sa kasaysayan ng Pilipinas at ang nag-iisang boxer sa buong mundo na naging 8th Division World Champion. Isang record na wala pang nakakatalo at kinilala na rin sa Guinness World Records. May hawak siyang career record na 62 wins, 32 dito ay by knockout. Ilan sa kanyang mga nakalaban ay pawang boxing legends: Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto, Juan Manuel Marquez at Floyd Mayweather Jr. Noong 2008, kinilala siya bilang PSA Hall of Famer bilang pagkilala sa kanyang pambihirang ambag sa Philippine sports at sa karangalang ibinigay niya sa buong bansa. Sa kabuuan ng kanyang career, tinatayang umabot sa $500 million ang total earnings niya at may net worth na 13.4 billion pesos, isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng mga Pilipinong atleta. Hindi lang medalya at tropeyo ang iniuwi nila, kundi inspirasyon para sa milyong Pilipinong nangangarap at nagsusumikap. Ang kwento ng bawat atletang ito ay paalala na ang galing ng Pilipino ay walang limitasyon, walang hadlang at walang imposible. Sino sa kanila ang pinaka nagpaiyak o pinaka nagpawaw sa'yo? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isa-isip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.